Kaya kayong mga vlogger sa Pilipinas, wag na wag nyo kaming idadamay dyan sa kabubuhan nyo. Yan, so day 5 na tayo ngayon sa labanan ng Israel at Iran. Yan, dito. Yan, kasama ako si Omar. Kasama ako nagtatago sa bunker. So now is antayin ko lang yung pinadeliver niya ba. So sa panahon ng gera, yan. So kailangan natin mag-ingat. So marami ng mga tinamaan at namatay dito sa Israel at Iran. So dito na yung order ni Aba. Thank you. And so sa panahon ng gera, pizza party kami ni Aba. Meron kami ditong gluten free. And so paano masasabing gera to kung nagpi-pizza party naman kayo, di ba? So ganito lang dito. Huwag mo nga isipin lagi yung gera. Kailangan i-treat mo yung sarili mo. Panlaban mo yun sa takot, stress, and depression. Pizza party. And now is pa coffee na lang. Yan. Naabangan namin kung anong bagong balita pero wala pa rin. So sa mga nanonood dito, masasabi ko lang, please sumunod kayo sa home front command ng Israel. Dahil yun lang talaga yung makakapag-save sa atin. And yun din ang paraan para hindi tayo tawaging collateral damage. When you hear a siren, enter a secure space. Wait 10 minutes before coming out. You may not know, but it takes a while for fragments of an intercepted missile to fall from the sky and reach the ground. It doesn't happen as fast as you think. It's slow, and sometimes the journey in the air from the sky to the ground takes several minutes. This is why it's important to wait 10 minutes. It's dangerous. It's important to wait 10 minutes in the secure space. So habang nagkakape tayo, sasagutin natin yung mga ibang nag-message sa akin, may mga katanungan, yan. So ang unang tanong kasi sa akin, na ang dami nila nagtanong, paano kung ayaw pumunta ng alaga mo sa bomb shelter? Yan. So simple lang ang sagot dyan. Huwag kang magpakabayani, tumakbo ka, iwan mo siya, pumunta ka sa bomb shelter. May malaking posibilidad ba na magkaroon ng PTSD ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Israel? PTSD. Ano ba ang PTSD? Post-traumatic stress syndrome. PTSD. Disease? PTSD. Post-traumatic stress disorder. Yan. Nakuha ko rin. So matagal na kasi akong wala sa medical field yan. Kaya kinalawang na. Yes, malaki ang possibility na magkakaroon nga ng PTSD. Kaya nga dito sa Israel, lagi silang merong ano ba tawag dito? Psychological support. Yan. Laging may psychological support. So naalala ko nung nasa hotel ako, lagi akong ini-invite sa psychological support. So sumali ako minsan lang. And thanks God, I'm still okay. Physically, mentally, okay. Aba, there's a siren? No. No? Where's this? Tel Aviv? Tel Aviv, maybe. Oh. So yun, so si Aba talaga ang translator ko. Dahil magaling si Aba mag-English. So siya ang translator ko kung nasaan yung mga siren ngayon. And so ito ang Tel Aviv. Kitang-kita dito. So mga nasa Tel Aviv, mag-ingat kayo. Yun, so day 6 na tayo. Nakaka-survive pa. Ang tagal na nitong geran to, pang 6 na araw na ngayon.
So, yung gera noong October 7, 2023, tuloy-tuloy pa rin yun hanggang ngayon. Pero ang binibilang natin ngayon, kaya day 6, ito yung labanan ng Iran tsaka Israel. So, boring na kami dito sa bahay. So, buong gabi, maganda yung tulog namin. Hindi sobrang ganda, pero maganda. Dahil hindi kami bumangon, wala kaming siren, wala kaming notification. So, natutulog kami, pero yung tenga namin is alert pa rin yan. Yun, so alas 12 pa lang, time check, alas 12. Kaninang may alarm kami. So 12:45 na, so matagal kami nag-stay dito sa bomb shelter. Yun, so natapos na, tulugan time na naman. So welcome to day 7. Oh, mukhang may masamang nangyari. Daming nagliliparang mga helicopter dito. So, ganun yun pag mababa yung mga lipad ng mga helicopter tapos marami sila. Tingin ko maraming may sugatan. So, welcome to the day 8 ng gerang to. So, walang kwentang labanan na to. So, makikita nyo dito sa amin, yan. So may mga naglalaro ng mga bata. So naglalabasan na yung mga bata, pwede na sila maglaro ng football. So kaninang umaga, ang agang nagkaroon ng warning sa amin, pero wala naman nakarating. So tahimik lang dito sa lugar namin. So kawawa yung mga tinamaan ngayong araw na to. Pero around Beersheba kasi siya. So medyo malayo naman ang Beersheba sa amin. Mahigit 1 oras na drive. So may mga bagong katanungan. Bakit daw hindi pa kami magpa-repatriate? Ipapakita ko sa inyo ang sagot. Eto, nakita nyo? May damage ba kami? Wala. So ibig sabihin, hindi lahat kailangan ng repatriation. Dapat voluntary lang. Yan. Kaya kayong mga vlogger sa Pilipinas, wag nyo kaming idadamay dyan sa kabubuhan nyo laban kay Marcos. Dahil hindi naman namin kailangan ng repatriation. Okay, so ito yung bomb shelter namin dito sa daan kung sakasakaling magkaroon man ng siren dito. So dito kami magtatago. Ayan. So tingnan nyo, may drawing sila. So arts nila yan dito. Dito sa Israel, uso dito ang vandalism, especially sa mga market, ganyan. Pero sa atin kasi sa Pilipinas is vandalism, pero sa kanila dito is arts. Yun, so dito na ako ngayon, bibili ng mapakarami. Ngayon ang problema ko kung paano ko siya iuwi. Dahil hindi ko kasama si Aba, wala akong lagayan. So kailangan kong buhatin lahat. So ito, mga cheese nila dito, mga paborito ni Aba. Merong cheese na may halong olive or garlic or kaya sibuyas. Yan. Yun, so muntik ko nang nakalimutan ang pinaka-paborito kong lahat, ang kanin. So meron ditong basmati, jasmine, and Persian. Yun, so buti na lang dumating si Hila, one of my very very good friend in Moshab. Yan si Hila.
So, napakabait niyan sa akin. At lagi niya akong tinutulungan. Even nung napunta kami sa evacuation center, siya yung naging army doon na nagbantay. Tinulungan pa rin niya ako. So, kinuha niya lahat ng pinamili ko. Idadrop na lang daw niya ako sa bahay. So andito na ako ngayon sa may coffee shop. So minalas-malas lang, hindi nakasama si Aba. For safety purposes lang naman. So ngayon naantay ko lang yung order ko na coffee, and si Aba tinawagan ko para kausapin yung nagtitinda. So umorder si Aba ng sandwich. So iuwi ko siya yung sandwich, pero yung coffee inumin ko siguro dito or along the way. So ganito, nakita nyo, nasubaybayan nyo ang 8 araw na gera dito sa Israel. So painom-inom lang. And paihaw-ihaw. Di ba? So ganito talaga ang buhay dito. At meron din ako dito karne. Mag-iihaw lang. So dito sa Israel, huwag mong gugutumin sarili mo. Yun lang yun. Kasi pag ginugutom mo sarili mo, tapos kakaramdam ka pa ng takot, yan, so baka mamaya hindi na kayanin ng isip mo, and mawala ka na sa katinuan. Yun lang yun. So hanggang dito na lang. See you again next vlog.